Mayap ayabak po kay hayungan. Kingaldo iti pagmulan tayo in novenaryong misang parangal para king kapiesta na ning salamidad ning Kristo ng Ari. Kambeda po din kikatamong pasariling kapag nasan kaniting misa, pakiyabeta na naman po din makatuking intentions. In kapasalamatan na po din kikatamong sponsors, the Sister Violeta Matic, Sister Estelita Iporak, at Brother Virgilio Mayuyo. Kayabe na po rin membros na po rin honorarious. At himuring kapasalamatan na po the Chris and Rona Gomez and family, Jose Pepe Hison, Mayor Rodin Gonzalez and family, Francis and Sally Seller and family. Special intention, Ditz Anita David and family, Maria Lorena Pamintuan, Jesus Punsalan, Villamor and Reselina Tolentino and family, Mayor Teddy and Mrs. Mebari Tumang, Lady Mamerly Colina. For passing the board exam of Jomar Moreno and Nicole Andrea Cunanan. Para king malalagwang kapaldanan dari Brother Pat Ahos, Elmi Ronquillo, Miel Jan Flores, Megan Centeno, Mark D. Kleiner Bayani, Belia Trinidad, Rosel Montemayor, Joy Manalo, Bianca Marie Santiago, Michael Alfaro, Espiridion Kayanan, Aida Ocampo, Jesusa Henson Guzman, Florencia Mercado. Para king lananggang kapainawan ng kaladwa dari Narciso, Virginia, Mario Senior, Julian, Ramon, Alejandria, Marshall, Kirby Hendricks, Domingo Senior, Lisel, Domingo Jr., Norma, Jose, Most Reverend Enrique, Father Aristotel, ating maldang kaladwa king purgatorio. Sablang nelalang, purihan niya Diyos, purihan niya Diyos. Himasayang kulisan, ikayong may piling kawan, purihan niya Diyos, purihan niya Diyos. Himasayang kulisan. Suiwan niya kimit mong tulad, lumapit lang ating sabla, daralit kapurian kayo, manggaman kingalalangga, manggaman kingalalangga. Ikayong sablang nelalang, purihan niya Diyos, purihan niya Diyos. Himasayang kulisan, ikayong may piling kawan, purihan niya Diyos, purihan niya Diyos. Himasayang kulisan. Kilagyo ng impampo ng anak po ni Banal Espiritu, ang grasya ng ginutang Yesu Kristo, ang lugod na ng Diyos, ating pamakyag ng Banal Espiritu, mantabi kay kaingan, maya pa abak kay kaingan po, dini po magmula ng pamagsadyata mo para king
Peka maulang piyestang mamupos king kekatang liturgical calendar ing salamidod ng Kristong Ari. King aldo pong iti kaganakan tayo meto nga santa mo naman Santa Isabel ning Ungaria meto nga religyosa. Yabang ata bebe tayong matampang pagmasusyan si Santa Ala paring kasalanan tamo at manyad tapan tawad at pakalulu king apong Ginoo. Ikang mi bata, karing taong ginulot, king kang kasunduan, Ginoo pakalulo. Ikang pepakayap king bulag, asasal pantaya keka, Kristo pakalulo. Ikang babiyasi ka ng dub, karing sabik manaya kang Jesus, Ginoo pakalulo. Ing Diyos, sa may paintutu, pakaluluwa na katamo, at king pangapatawad, daring kasalanan tamo, idala na katangan sana, king biye, alangangga. Manalangin tamo. Oy paming mayupaya, sa upan mi ingwa na Isabel ning Hungaria, ba nakilala net parangalan i Kristo, karing kalulu ning yato. Ipaintulot mong ding panalangin na, sa upan da kaming sumuyo, karing kapatad mi, king oras ning pamangailangan at kaligaligan. Itihadwan mi, king kapamilatan ng ginuming Yesu Kristo ang anak mo, ang mabibi at magali kang bemot ng Banal Espiritu. Metong mo king panga Diyos, manggaman king alangangga. Pamamasang iba't king libro ning kabyasnan. Mangmanglareng makakilala king Diyos, akakit da ing mangayap abagi king yato, dapot akakit ing mabiyang Diyos. Pegaralan dalareng baging gewara, dapot abalo itang karela, linalang. Ding kikilalanan dang Diyos ang mamahala king yato, yaing api at hangin, o ing bagyo, o ing mamagus adanom, o ring saslag king banwa. Nung magagayumala king ligwan dareting gewara, lalo rang sukat abalo, ing may giya, ing linalang king sabla-sabla, ing ginong kakatas-katasan.
Yaing pigmulanda reting sablang malago, uling akikilala tayo, ing miglalang kapamilitan ing pamagumasid, king metong sikluban, at king malagong melalang. Mapalyaring ilalubos pamarsalanan, magkang mikapilit lang akilala ring Diyos. Mupin melilila, king karelang pamamanintun. King pamagaral da, karing baging makapaligid karela, binalang megayuma, king ligwan ding ikit da, angga king meniwala la, king deti Diyos la. Dapot, alalang asangkan, nung bakit melilila. Nung agyurang pag-aralan, ingat king yato, bakit erabalo, ingino, linalang, king sabla. Ing amano ning Gino. Papasyag ning banwa ing dangalan ning Dios. Papasyag ning banwang melaparan ing dangalan ning Dios. Pepakilala ning sikluban ing kayang depatan. Ingaldong babalita na iti king tutok ing aldo. At ingbengi pabalo na ingbenging tutuki. Alang amanong sasalitara, ni siwalang damdaman mo karela, makanyan paman king mabilog ayato, kakablas ing siwalara, at karing sepo ning yato ing mensahira. Ing amano mo ang tiyang sulu amat nube king pamaglakad ko, at sala yang saslag king kakong daklat. Ang Ginoo manatili kay kayo, pamamasa king may pabalitag pangkang San Lucas. Jesus nga nakaring kayang alagad, nung naning milyari ketang panahon ng Noe, makanya mo naman ning malyari king panahon ning anak ning tao. Kanitang panahon ng Noe, ding tao mamanganlad at miminom, kakasala at miyasawa. Ang kakingaldo asina kay Noe, king daong. Di natangingalbug at may nga matelangan. Mangarin mo naman ketang panahon ng Lot, ding tao mamanganla at miminom, sasali at mamisali, tatanam at manalakad bale. Dapat kingaldo ame ko'y Lot, karing Sodoma, minuran napi at asupri at may nga dulok-langan. Makanyan mo naman ing malyari, kingaldo adatang ya ing anak ning tao. Kingaldo ita at ing atsuking bubungan, iya pa mukuldas, ban kwananing pibanjana kilob ning bale. Makanya mo naman itang king marangle, iya sukat muli. Kakalingwan itang milyari king asawa ng Lot. Ing ninumang magkapilit, miligtas king biyena, abating naiti. Dapat ing ninuman, ing mibating king biyena, aligtas na. Sasabihin ko kaya kayo, king benging ito,
ating aduang lalaki, king metong apagkeran, ing metong mayakwaya, ating metong mitagan niya. Ating aduang babaeng miyabe gigiling, ing metong mayakwaya, ating metong mitagan niya. Ating aduang lalaki, king marangle, ing metong mayakwaya, ating metong mitagan niya. Ngarang may ngutang ding alagad, ginuno ka rin mapalyari iti. Peki ba't na nung nuya ka rin ing bangke, karinla naman ding buitri. Ing mayap ng balita ni kakatamong kaligtasan. At nagsisimula na nga po itong ating paghanda para sa solemnidad ng Kristong Hari, ang magtatapos na malaking pista sa ating kalendaryong liturhikal bago natin simula ulit sa panahon ng Adbyento. Kaya wag po tayong magtaka kung ang mga pagbasa natin ngayon sa mga darating na araw ay ukol sa katapusan ng mundo. Kasi naniniwala tayo ang Panginoong Jesucristo, ang simula, siya rin ang katapusan. Ano man may simula, mayroon ding katapusan. Pero kung nagsimula ang lahat sa Panginoon, magtatapos din sa Kanya ang lahat. Kaya wag dapat tayong mabahala. Tayo nga po ay nagdarasal na sana'y matapos na ang mga maraming bagay, mga problema natin, kasi natin magkaroon ng katapusan. Yung mga anak niyong nag-aaral, pinagdarasal na sana'y makatapos sila sa pag-aaral. Yung mga building natin na ginagawa, yung pong lay formation, ang renovation niya, sana matapos. At dumating kayo mag-donate pa para matapos natin. Kaya, kasi baka magkulang ang pondo natin. Yan po yung natin, hangarin natin ang matapos ang maraming bagay. Ano niyo po sa aming pilgrimage sa Europe, itong mga 3 weeks ago na, 3 weeks ago. O almost a month na yan. Nang umalis kami, October 16. Isa po sa mga binisita namin ay mga simbahan. At nakakamangha yung mga simbahan. Nakakamangha ang mga ginawang simbahan na napakatanda na, pero nakatindig pa. At ang gaganda, isipin mo kung paano ito ginawa ng mga ilang taon nang nakakaraan. Mas matatanda pa sa mga simbahan natin dito sa Pilipinas, pero they are well preserved dun sa Europe. At isa nga po sa mga binisita naming simbahan ay yung Sagrada Familia doon sa Barcelona, Spain, na sinimulan pong gawin noong 1882 ng isang arkitekto, pinangunahan yung arkitekto ay si Villar ang apelyido. Pero a year later, pinalitan siya ng isa pang arkitekto, si Gaudí, Antoni Gaudí. Noong 1883, nag-take over siya. And this guy spent the rest of his life doing that massive project, yung Sagrada Familia. I-research niyo po sa i-google niyo. Nakakapangilabot ang pagkakagawa. Pero alam niyo po ba, 1882 sinimulan, tinake over ni Gaudí. Nung mamatay si Gaudí, 1926, halos hindi pa quarter ang natatapos. Kulang pa sa 1/4 ang natapos. Sa 1926 na yon. At hanggang ngayon, hindi pa yan tapos. Yung Sagrada Familia Church. Pero in 2010, si Pope Benedict po ay dinedicate na at nabuksan na ito sa public. Kaya ito po ngayon ay isa sa mga pinakamaraming
turista. Kasi baka hindi mga pilgrims yung marami. Kasi nagmamasid lang, tumitingin-tingin lang sa struktura nitong simbahan. Kaya ito pong simbahan na to, hindi matapos-tapos. Kailan kaya matatapos? At ito rin po, tulad ng mga simbahan natin dito, naano lang sa mga donasyon. Nagawa yun mula sa maraming donasyon. Pero kung titignan po natin dito, itong mga simbahan, nakakapangilagwa ba ang pagkakagawa, ang gagaling nitong mga tao para gawin nila yung ganong mga struktura. At naging very passionate sa pagbuo nitong magagandang lugar na naging place of worship, sacred places. Si Gaudi po, doon sa crypt, mayroong crypt itong Sagrada Familia, doon po siya nakalibing. Doon siya nilibing, si Gaudi. Kaya parang pinarangalan din siya, doon siya nailibing. At tayo po, pag nakakakita ng ganyang magagandang struktura, ano bang sumasagi sa ating isipan? Yun, isa nga, tayo pinupuri natin, sinasaludo natin mga may gawa. At sasabihin natin, ang galing-galing nila. Ang husay-husay nila. Pero kami pong nag-pilgrimage, hindi lang yung ang galing-galing ng mga gumawa, ng mga arkitekto, inhinyero, mga mason, lahat. Para sa aming mga nag-pilgrimage, ang galing-galing ng Diyos. Sa husay nitong mga tao, the more na makikita mo, napakagaling ng ating lumikha. Itong mga taong ito, napakagaling nila. Kung sila pa lang nilikha sila ng Diyos, di lalo nang mas magaling ang lumikha. Para makapag-produce ang isang tao ng ganun kaganda, di lalo na ang Diyos. Pag samasamahin mo ang karunungan ng tao, baka wala pang katiting sa husay at galing ng Diyos. At yun nga po ang sinasabi ng ating first reading, yung Book of Wisdom. Nagagandahan tayo sa paligid natin. At kuminsan sa sobrang ganda ng ating nakikita, sinasamba natin, ginagawa natin mga Diyos at Diyosa. Samantalang di natin nakikita yung nasa likod ng kanilang pagkalikha. Hindi natin nakikilala ang Diyos na lumikha lamang sa mga bagay-bagay na ito. Sabi ng Book of Wisdom. Para bang sinasabi ng Book of Wisdom, huwag tayong maghintay ng supernatural, kakaiba na mga bagay para makilala ang Diyos. Sa mga nilikhang bagay dito sa mundo, dapat makilala natin ang kabutihan at galing ng lumikha ng mga bagay na ito. Sabi pa nga niya, sinusuri natin ang mga bagay-bagay. Oo nga naman, no? Sa biology nga, nung nag-aaral po kami, yung palaka, ooperahan namin para makita ang puso, ang abdo, yung mga ganyan. Sinusuri natin, no? Sa anatomy, ito, sinusuri natin ang at binubulat-lat natin ang katawan natin. Yan. Pinag-aaralan. No? Tapos sasabihin ng nag-aral, walang Diyos. Hindi ba dapat sa pag-aaral mo dito, lalo kang magtanong, lalo tayong mamangha. Just kung paano ito nagawa. No? Ako nga po, dahil sa pandemic, the more na nakita ko ang presensya ng Diyos, ang galing ng Diyos. Bakit? Kasi marami po akong dati kong nakitang buhay, nung mamatay, nakasilid lang sa isang lalagyan. Yung urn. No?
At sa mga inilibing po rito, saksi rin ako sa kanilang paglalagak sa huling hantungan. Kasi po yung mga ibang binasbasan ko sa sementeryo na. Kaya yung nasa loob ng urn, yung abo, nakita ko kung paano ibinuhos sa lupa para yung lupa ay babalik sa lupa. Doon ko po nakita na talagang lupa lang tayo. Na tayo'y alikabok lamang. Just imagine ang laki lang tao tapos magiging abo na lang. Magiging abo lang. At ito nga po just how did God create us from that soil? How did God create us? Coming from that dust. Kaya hindi po natin kailangan humingi ng mga supernatural signs para makilala ang Diyos sa mga nangyayari sa paligid natin, sa mga karaniwang nakikita natin sa ating kapaligiran. Ang sinasabi ng Book of Wisdom, dapat makita natin ang ating lumikha. Ito rin po sinasabi ng ating Ebanghelyo. Yung sa panahon ng anak ng tao, parang panahon ni Noe, ang mga tao, kinakasal, nagiinuman. Ibig sabihin, everything is so ordinary. Everything is karaniwan lamang. Kahit po yung bandang huli, pinipilit ko kung anong kahulugan Kung nasaan ang mga, sabi niya, kung saan ang mga bangkay, nandoon ang mga buitre. Just, ano bang kahulugan itong sinabi ng Panginoon? Kung nasaan ang mga bangkay, nandoon ang mga buitre. Ibig sabihin po, ganun kanatural lang para hanapin mo ang Diyos. Hindi ka kailangan maghangad ng out of the ordinary o beyond the ordinary. Kung paanong ordinaryo lang na makita ang mga buitre dun sa mga patay, ganun lang dapat makita sa ordinaryong nangyayari ang kilos at galaw at presensya ng Diyos. Kaya sa atin po, ito nga, sana ibigyan tayo ng ganitong karunungan ng Diyos na masilayan natin siya, makita natin siya sa mga nangyayari at nakikita natin sa ating kapaligiran. At the more that we would believe and have faith and trust in Him. Hindi natin kailangan parang palagi humingi ng mga milagro, yung kamangha-mangha, yung hindi natin maarok at hindi na ma-explica ng siyensya, just from out of the ordinary things that happen in our world. Ito nga sanang mabigyang biyaya sa atin ng Diyos, ang makita natin siya, madama natin siya, at lalo tayong magtiwala. At huwag nating asahan na ang Diyos ay laging gagawa ng mga hindi karaniwan, supernatural, kundi He reveals Himself, He shows Himself to us in ordinary things. Kaya alis lang po tayo sa mga karaniwang nangyayari. Diyan din natin mararanasan at madadama ang presensya at pagmamahal ng Diyos. Amen. Ngayon po ating idulog sa pintimang kailingan, tayong lahat na mahal ng Diyos. Hindi niya kailangan gumawa ng kababalaghan at hindi natin maunawang mga bagay-bagay para sa ating maranasan, kundi sa mga karaniwang bagay, nandun din siya para sabihin mahal niya tayo. Sabihin natin sa bawat panalangin, Ginoo, pakiramdaman me, ingke kang balayan.
Para ka ring manimuna king Santa Iglesia, era sana sa sawan paganaka karing tao. Imbusal ning sablong makapagmula lang bagi keti king yato. Ing maulagang dili, yaing kapanayan dang sukat pagsadyan, ipanalangin ta king Ginoo. Para karing pamuntok ding bansa, king sigasig dang makatuklas karimbayong belwan. Era sa dininan sa gabal, impamanuklas king karela, migla lang ipanalangin ta king Ginoo. Para karing daralan kasakitan, dingalang obra, may balo at alang tuknangan. Era sa kakalingwan, king mas malagwara yung atagpuan, intunerang Panginoon, king panalangin, kesa karing dakal ang mga biyaso, ipanalangin ta king Ginoo. Para kay katangan, ganakanta sana kinging kayarianing Diyos, at iya naman karing puso, ring tapat at tatanggap kayo, ipanalangin ta king Ginoo. Ngeni, adwan tamoy sarilitang kapagnasan. Ipa, parati kesanang makasadya, para king panauning anak ning tao. Emo kesa paboren binang magagayuma karing pipandyan ning yato. Ban kalingwan miya. Itihadon mi king kapamilatan na muring Kristong ginumi. Amen. Manalangin kay pakamalang kapatid, baniting kay katamang daon, matanggap yara paning Diyos, ipang lubos mayupaya. O Ginoo, tanggapan mo ring ayin, ing kay kang balayan,
Ikesa nang magmasusi, king lugod ning kay kang anak, atok yan minaman ning alimbawa, ring kay kang banal, at sumulong kami king lugod mi keka at king metong at metong. Tiyadon mi king kapamilatan ng Kristong ginumi, ing ginu manatili kay kayo, yat nayo rin puso yu. Pasalamatan tayong ginu a Diyos tamo. Tunepin, karapat dapat at matuli ding pasalamatan dakang paratit numang kanino ipa, Diyos king alangang galubos mayupaya. Ibabay may Santa Iglesia king balang panahon, kapamilataning pamipaltomong lalaki, at babaying makapasubali king kabanalan. Babiya patutu king kekang alang kupas alugod. Agiganda kami kapamilataning biyerang bayani, at sa saupan kapamilatan ding alang likat dang panalangin. Ban maging mabiyekeng tanda ning magigtas mong upaya. Ulinita kaberi sa Blancoro, ring anghel karing banwa, daralit ming kekang ligaya lantok nang ngaming babye kapurian keka. Tunay kaping banaloy pa, ikaing panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa reting ayin king Espiritu mo, ban para kaya kami malyalalang katawan at daya, ng ginuming Jesucristo. Bayo yami daong kusang loob, king pamaylasat, kamatayan, kinwaning tinapit, pepasalamat, tsakeka. Piraso na binyene, karing kayang disipulo nga natanggapan niya iti ko nga nat kananye, ting kanakong katawan, amidawon, para kaya kayo. Makanya mo naman kay baling apunan, kinwaning kalis, pasibayang pepasalamat kaya ka, binyining kalis ka ng kayang disipulo nga natanggapan niyo iti kongan, minum ko kaniti. Iti yung kalis sing kanakong daya, ing daya ning bay talanganggang tipan. Ami bubu para kaya kayit para karing sablang tao, banketa mi patawaran na ring kasalanan. Tapos niyo iti bilang kapigaganakan ng kanako. Ipasag tayong misteryo ng kasalpantayanan. Sa meteya, Cristo sinubiya. Cristo inyang inigaganakan mi pa, ing kamatay na pamanyubi na may biyaning anak mo. Naramya kaya kay tintinapi ning biyating kalis ng kaligtasan. Na yun ming pasalamatan kaya ka. Pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo. Bansumuyo kaya ka. Papakumabahin pagamwa mo, king ikaming ansanang misulo-sulo, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning banal Espiritu. Ganakan me oy pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap kimeto yatu, ban beganap yak ilugud, kambiyan ng Francisco kaya kaming Papa, ti Florentino kaya kaming Obispo, ading sablang pare.
Kipumapila na pinanit, katahimikan ka na kantalang yan sabdang pakamalantang mayang unabye. Ganak mo na naman din kapatid ming pepainawan at maninayang subling miye. Lalanin talasuy mong iamong Aristotel, ading alwa pang mayang unabye. Tanggapan mo sana kay maligay mong harapan. Pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king bialanganga. Ban kaya benang Maria, imbirendo ng Diyos, kambe ng San Jose kayong esposo. Kaya bering apostol, ading sablang santo, at inupad kimalmong kaburian, king kaya kabaning panawun, purian dakat paligayan. Kapamilatan ng Jesucristong kaya kang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambenat kaya, ipang may paintutu, kaguming banal espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman king alangangga. Ngayon manalang tamit mong kapaniling alugod, king ipa, karingamanong tiro ng Ginoo kaya katamo. Ikabos mo kami o Ginoo, kisablang marok, malugod mong pagkalubing kapayapan king panawin mi, bangking kasaupan ni kaya kang pakalulu, parati kaming mikabos king kasalanan, aminigtas kisablang kaligaligan, kabang maninaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Jesucristo, kaya kaming talapangabos. O Ginuming Jesucristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan nalakwang ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiyak ko kaya kayo. E mo sa babalikdan, din kaya kaming kasalanan, nanilawin mo yung kasalpantianin kaya kang iglesia. At pamayapan mo yung pambilugan at pangking kaburian mo, ikaw mabibi at magari manggaman, king alangangga, ing kapayapan ng ginuman tabi, sana kapilan man kaya kayo. Tipo may kakapatid, may pupukain tamang ining kapayapan. Kapayapan, kaya kayo nga po, kapayapan.
Ning malugod at maganakatang Ginoong Kordero ng Diyos, manalako king kasalanan ng yato, noon tang makasadyan tanggap kaya kaniting banal ng komunyon. Yung matampang tanggap kaya ka, sa kasmay nga mana mo, kumayab na. Manalangin tamo. Uy, paming malugodi, kesa nang ipasiklangan, kapamilatan direting misteryo, atok yan misaning alimbawa ng Santa Isabel, sinambang mit mong lugod ke ka, at makabuklat apalad sinuyuking ke kang balayan. Kaya doon wiking kapamilatan ng Kristong ginumi,
Pag mo po, kay ning may sa mama ko na ako po na. Uling tumagod ko po kay libing ng among aris ngayon 8:30. So, bukas na kayo bendisyonan din pong mag-birthday. Magbalik ko po bukas na. Ang Ginoo manatili kay kayo. At bendisyonan ako ng Diyos sa may paintutu, ingib pa, ang poning anak, ang poning banal espiritu, mayari ning kakatang kapag masusya, no may tanangin, luguran tayong Diyos sa ating kaparatamong tao. Salamat, King Diyos. Dakat po salamat, Maya Poras. Gandang araw, marami pong salamat.